This is getting ridiculous. Nagbubusa ang kalooban ni Julius habang nakatapat siya sa ilalim ng dutya at hinahayaang bugahan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. That was exactly what he needed, a cold shower. But for once, it didn't seem to be working. Kahit ilang minuto na siyang nakasahod sa ilalim ng rumaragasang tubig, ay dumadaloy pa rin sa katawan niya ang pangailangang nabuhay roon. Nagsimula iyon nung unang beses na hagkaniya uli si Jamila, seeing her watching him kiss Venice with something like jealousy in her eyes once more stoked the flames burning inside him. He could have had the feel of Venice. Pwedeng ginamit niya ito para maibsan ang init ng katawang bumabalot sa kanya. She would understand. Sanay si Venice sa ganoong kalakaran, but he doubted if it would have worked, so he just sent her home. Wala rin naman kasi siyang kabalak-balak na pakialaman ito. Nagpahangin siya pagkatapos niyang ipahatid ito sa driver, and then he felt as if ice were pouring into his back. When he turned around, he saw Jamila standing on the balcony of her room. The light coming from the open French door clearly outlined every curve of her body. His own body tightened in response, pero bago niya mabigyang katugunan ng pangailangan naghuhumiyaw, ng katuparan ay naisip niyang nawawalang anak. Also because of what Jamila said, he realized he was acting like the selfish jerk that he was. He might succeeding in seducing her. Ramdam naman niya na hindi siya mahihirapang matikman muli ang alindog nito, and she would give it to him willingly. He wouldn't have to use force, but he suddenly realized it was not what he wanted. In fact, he didn't know what he wanted anymore. So now he had to resort to something he had not tried for quite a while now. A cold shower, and it was not even working. Pinatay na niya ang shower at pinatuyo ang kanyang katawan gamit ang tuwalyang hinagip niya mula sa rack. After drying himself, he threw the towel into the dirty clothes hamper and walked back naked into his room. Nakasindi ang aircon na bumubuga ng pagkalamig-lamig na hangin. Tumayo siya sa tapat niyon para mabugahan ng lamig ang kanyang katawan. The cold air made his hair stand on ends. He still the fire raged inside him. Kanina pa alumpihit si Jamila. Panay ang liko niya dahil pakaramdam niya ay may mga matang sumusubaybay sa bawat kilos niya. Relax, will you? Pinasil ni Brax ang kamay niyang nakapatong sa mesa. You are not doing anything wrong, but it feels like I am. Ilang araw na siyang namamalagi sa malaking bahay ng mga Gallianos at kahit paano ay niluwagan na ni Julius ang rending ipinulupot nito sa kanya. May kalayaan na siyang lumabas-labas ng bahay. Binigyan na rin siya nito ng karapatang gamitin ang isa sa mga sasakyang nakaparada sa maluwag na garahe. Ang pinili niya ay ang pinaka-ordinary sa mga sasakyang pag-aari ng pamilya nito. Isang latest Mazda ng Mitsubishi Lancer niyon. Pinagpatuloy niya ang pag-aktong personal assistant ni Julius. Kapaglipas ng mga araw ay nakasananan niya ang naturang trabaho. The job encompassed all aspects of his life. Mula sa paghahanda ng mga isusuot nito, sa pagpapaalala rito sa mga meeting na kailangan ng presensya nito, sa pagsasaayos ng filing system nito hanggang sa pagtiyak ng lahat ng mahalagang mensahe na nakakarating dito ay isang responsibilidad niya. In a way, she was like his wife, and the thought both saddened and titillated her. Nalulungkot siya dahil kahit gaano pa siya magmistulang asawa nito, ay hindi pa rin iyon totoo. Malabong magkatotoo yun. At niayaw ko yung magkatotoo. Aniya sa isip. It also titillated her because the idea of being his wife just tickled her senses and made her feel things she had no right to feel. Dahil sa pagtupad niya sa kanyang tungkulin bilang personal assistant nila, kaya siya nagkaroon ng kaunting kalayaan. There were times when she needed to go out to do things for Julius. He offered her the use of one family cars because according to him, that would get things done a lot faster. Hindi naman siya umabuso. Lumalabas lang siya kapag kinakailangan. Maliban na lang ng araw na yun nawala ito. Naulinigan niyang sinabi ni Doña Criselda sa kausap nito sa cellphone na paluwas sa Maynila. Ang anak nito, he would follow up some leads about Brennan's and also attend to some business in the city. Nang makali si Doña Criselda ay binalak niyang mamasyal din. Paalis na siya nang matanggap niya ang tawag ni Brax. Nihaya siya nitong magkita sila. Yaman din lang nangangailangan siya ng makakausap ay pumayag siya. Sa isang popular na kainan sila napagkasundo ang magkita. Pero ngayong magkasama sila, hindi naman sila mapakali. That guy is really starting to get to you. You're a nervous wreck, puna ni Brax. I made a deal with the devil and I will have to see it through. But for how long? Umiling siya. Hindi rin niya lamang kasagutan sa tanong nito. Kapag winakasalan niya ang deal niya kay Julius, ay parang niyang tinanggap na hindi na matatagpuan ang kanilang anak. And that was something that was not prepared to do. The news was still too new for her and hope she was still very much alive in her heart.
Alam niyang darating ang pagkakataong mapipilitan siyang harapin ang katotohanang malabo nang makita pa si Brennan. When that would happen, she would be free to live to Galliano's household. But until then, she had to play the piper. Kailangan niyang sumunod sa tugtugin si Julius ang kumukumpas. You have your own life to live. Sayang ang mga pagkakataong pinalalagpas mo, saad ni Brax. My God, you were almost there. Ngayon ka pa bumitaw. You probably think I'm crazy, but I feel that I have to see this through. Anyway, how's your business in this place? Doing great. May set up lang akong operation and then I'll be moving on. Bagya siyang nalungkot. Kahit paano ay nakakagaan ng kalooban niyang ideyang nasa malapit lang kaibigan niya. Not so soon, I hope, she said. Cheer up, hindi pa ako alis bukas, not even next week. But I hope we can see each other more often. I hate the way the guy look over your life. I mean, does he even know the meaning of human rights? I'd let him take over. Hindi ako ang pinilit niya. And it is something I can walk away from anytime I want. Pero kahit iyon ang lumalabas mula sa bibig niya, ay alam niya hindi na yun magiging ganoon kasimple. Then walk away from it. Kung gusto mo tutulungan kitang matagpuan ng anak mo, siguro naman kung ikaw ang makakahanap sa kanya, ikaw na ang may karapatan sa kanya. As in finder seekers. Mapakla ang ngiti niya. I don't think Julius would give up without a fight. And knowing the Powers family wants, I don't want to take any chances. It must be so hard for you. Komento nito. Mas humigpit ang pagkakahawak nito sa isang kamay niya. Oo, pero iniisip ko na lang naalang-alang ito kay Brennan sa anak ko na naging napakalaki ng pagkukulang ko. But you also have to move on sometimes. I know, that time will come. Hindi ko lang alam kung kailan. I'm here if you need a friend. I'm always beside you. Maybe not physically, but you are always in my thoughts. Thank you so much. Pinisili ang kamay nito na nakahawak pa rin sa kanya. My, so the saying is true that when the cat is away, the mouse will play. Bigla siyang napabitaw kay Brax ang marinig niyang napakapamilyar na boses na yun. When she turned towards him, she saw Julius standing just a few inches behind her chair. Nakabalik ka na pala, pero narinig ko kay Doña Criselda na sa makalawa ka pa uuwi at naisip mong samantalahin ang pagkakataon. Sarkastikong wika nito. Hey, look here, we were just having some time together. Stay out of this, pagalit na sabi ni Julius kay Brax. Tumayo si Brax. You might be able to push Jamila around, but what? Are you spiraling for a fight? Nagbabaga ang mga matang itinuon dito ni Julius. Brax, Julius, ano ba? Tumayo na rin siya at pumagitna sa mga ito. You must be enjoying this. Tuya sa kanya ni Julius. It must tickle your fancy to the utmost to see two women fighting over you. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Prinsipyo ang pinaglalaban ko at hindi ikaw. I'm also very territorial and possessive by nature. Ang ayoko sa lahat ay yung pinanghihimasukan ng pag-aari ko. Hindi mo ako pag-aari, tanggi niya. Oh, but you are. At least in principle, you agreed to that, my dear. Dahil binablockmail mo siya at ginigipit, gagad ni Brax, hindi kita kinakausap at wala akong balak na kausapin ka. Sandaling pinalingan ni Julius si Brax, saka muling ibinalik ang tingin sa kanya. So Jamila, the choice is yours. I will walk away now and either you come with me or stay here with the jerk. If you choose the latter, don't bother coming to the house anymore. Just tell me where you'll stay and I'll have your things sent over. Pagkasabi niyo ni malalaki ang hakbang na tinungo nito ang pinto ng glass door ng restaurant. Stay, pigil ni Brax akmang pagsunod niya kay Julius. Ako na lang tutulong sa iyong hanapin si Brennan. She hesitated. Could she trust Brax to keep his word? Mabilis na naisip niyang sa loob ng panahong naging magkaibigan sila, ay may mga aspeto pa rin ng pagkatao nito na naging lihim sa kanya. Not that he deliberately kept it secret from her. Hindi lang nila pag-usapan iyon. She knew he was a businessman, that he ran a company that specialized in computer software. Pero kung paano ito narating ang kinaroroonan nito ngayon, ay wala siyang ideya, kagaya ng wala siyang ideya kung nasa ang mga pamilya nito. That was why she found herself having doubts as to whether she could trust him completely. Napakatagal mo na siyang kaibigan, ngayon ka pa ba magdududa sa pagkatao niya? Mula sa glass door ay natanari ang paglakad ni Julius papunta sa nakaparadang sasakyan nito. There was no trace of hesitation in his movements. Tuloy-tuloy ito kaya natitiyak niyang tututuhanin ito ang banta nito. I'm sorry but I have to go. Hinablot niya ang braso niyang saklat ni Brax at nagtatakbo na siya palabas ng restaurant para habulin si Julius. Lumamig ang pakikitungo ni Julius kay Jamila pagkatapos ng pangyayari sa restaurant. May mga araw nga na pakiramdam niya ay naging invisible na siya dahil kahit makasalubong siya ni Julius ay hindi siya pinapansin nito. May mga pagkakataon din na kinukustyon niya ang kanyang katinuan at kung hanggang kailan niya titiisin ang sitwasyong kinasasangkutan niya. Minsan ay narinig niya ang pakikipag-usap ni Julius sa telepono man o sa personal tungkol sa isang lead ng pagkidnap kay Brennan.
Pero kapag nag-uusisa siya at base na rin sa ikinikilos nito, ay nalalaman niyang walang kinahantungan ang lahat ng mga iyon. Paulit-ulit ay para siyang dinadagukan sa tuwing aahon ng pag-asa niyang matatagpuan na ang anak niya pagkatapos ay wala iyong kahihinatnan. She realized that Julius had been experiencing same thing longer that she had, and that gave her an idea as how too much he suffered. Nasa din siya ng malaking bahay nang sabihan siya ni kanyang na may naghahanap sa kanya. Nagulat siya ng pagpunta niya sa gate ay si Brax ang makita niya. "You can't be here," natatarantang sabi niya. "I just wanted to make sure you're alright." Katwiran ito. "Nag-usap naman tayo, diba? I've told you I'm fine and I am. Malay ko ba kung sinabi mo lang yun para pagtakpan ng kahaguhan ng lalaking iyon? I'm telling the truth. Julius is not the monster that you think he is, but he is a monster. Tingnan mo nga, takot na takot ka sa kanya. Look, Brax, just go. Thanks for your concern. By the way, yun nga lang ang mas magiging komplikado ang sitwasyon kapag nasasali ka sa eksena. Don't tell me he's jealous of me." Of course not. Maigting ang pagtanggi niya. Ayaw na niyang isipin ang posibilidad na iyon dahil baka umasa pa siya. That's not what these actions are saying. You're way off to the mark, Brax, but please go. Okay, but baby, if things get too tough for you here, you know where to find me. I know, and thank you so much. Sa sobrang pasasalamat ay nahadkan niya ito sa pisngi. Bye, anito na may maluwang ng ngiti sa labi. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makalis na ang sasakyan nito. Nabala si Jamila sa pagkukomputer ng pabalabag na bumukas ang pinto ng library. Napapitlag siya. Hanggang dito ba naman ay nagtatagpo pa kayo ng lalaking iyon? Sita sa kanya ni Julius. Animubol ka nito na nagsisimula ng sumabog. Paano ko nalaman para namang walang ibang tao sa bahay na ito? How dare you let him come here? Tumayo siya at hinarap ito. Hindi ko siya pinapunta rito. Nagulat pa nga ako nang bigla siyang sumulpot. And Brax never set foot inside your house. Sa gate lang kami nag-usap. Umalis din siya agad. Kinumusta lang niya ako. He was just concerned about me, that's all. Concerned? Let's just forget the whole thing. Mukhang namimiss ka na ng gusto ng boyfriend mo. I'm sure the feeling is mutual. He is not my boyfriend. Yeah, right. Wala kang karapatang tratuhin ako ng ganito. Napasigaw na siya. The pressure and the tension that were building up inside her suddenly seemed too much to contain. I have every right. I own your body and soul, and I can even do whatever I wish. In fact, I am going to exercise that right now. Strip. Napatitig siya rito. Sure he couldn't mean what he said. Ang sabi ko, strip. Hubad. No way. It's your choice. May hangganan ng karapatan mo sa akin. You can force me to show my body to you. Oh, but I have seen that body of yours. I have touched and caressed it, and I have sampled its delights. Stop it. I have never forgotten those moments you shared, and I have this urge to have more of the same. Go to hell. Bulalas niya sa kapatakbong nilagpasan niya ito. Umakma itong hahagapin ng braso niya, ngunit maagap niyang naiiwas iyon. And she ran straight out of the door.